Mukhang desperado na ang House Prosecution Panel dahil matapos tumanggi ang court sheriff na sinuntok noon ni VP Sara noong mayor pa siya ng Davao City. Tumanggi si Abby Andres na magamit siya sa impeachment trial laban kay VP Sara. Abay parang sapilitan na ngayon at desperado ang mga prosecutor dahil kakapasok lamang na balita ay maaari daw masabpina ang nagpahayag na ayaw niyang madamay sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kung kabilang nga siya sa listahan ng mga tetestigo. Sa isang panayam sinabi ni Terry Ridon na wala pa siyang opisyal na kumpirmasyon kung ang naturang dating sheriff ay kanilang ang witness o kasali sa list ng mga witness ng House Prosecution. Pero gayunpaman ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga testigong nakalista ay maaaring padalhan ng subpoena upang humarap sa Senate Impeachment Court. Aniya, well, hindi ko alam kung merong official confirmation kung kasama nga ba siya doon sa mga witness list, no? Pero each and every witness po kasi will be subpoenaed. Wala naman pong problema doon, pero the person will still have to show up before the Senate Impeachment Court. So ano to, parang sapilitan na, no? Talagang desperado na ang House Prosecution Team. Kasi kinukulang na sila sa mga ebidensya, kaya ngayon, ay parang naghahanap at nangangalap. Bakit pati naman itong mga dating nakaaway ni VP Sara noong mayor pa siya ng Davao ay bakit isinasali ngayong sa impeachment trial na ito? Dapat noon lamang nagumpisang maging Vice President Sara si VP Sara ang dapat mapabilang sa mga ebidensya na kinakailangan sa impeachment na ito. Ano ito? Parang may pananakot, Terry Ridon? Abi parang sapilitan na, talagang desperado na kayo na madiin si VP Sara. Ito yung problema sa mga kongresista na ito na kapag ayaw sa kanila, hindi pumabor sa kanila, ay tatakutin nila ng pananakot na subpoena. Diyos ko po, nananahimik na yung tao, ilang taon na naganap na yun na pangyayari yun. Bakit pipilitin po rin kung ayaw ng tao? Pero doon ay isip ko, sige pilitin nila itong si Abby Andres na court sheriff, tapos pagdating niya doon sa impeachment trial, kumampi siya bigla kay VP Sara. Ilaglag niya yung mga prosecutor. Ewan ko na lang. Pero mapapaisip ka sa mga buwayang kongresista na ito. Sila Luis Tro. Gusto ko po anong kinalaman ng sheriff na ito sa confidential funds ni VP Sara? Anong kinalaman ng panununtok niya noong 2011 ng mayor pa siya sa confidential funds na pilit ibinabato na nilustay daw ni VP Sara? Talagang nangungupal itong si Ridon. Karapatan naman po ng sheriff na ito na tumanggi kung ayaw naman talaga niyang madamay sa impeachment na ito. At patungkol naman sa Mary Grace Piatos, na kanilang sinabi noon na wala daw katotohanan, hindi daw totoo. Hindi daw totoo si Mary Grace Piatos. Pero ngayon, witness na ng mga prosecutor. Heto ang opinyon ni Madarahog. Panoorin natin ang video. Ito na! 2 years ago, sabi ng mga hinampak na ito, wala daw Mary Grace Piatos. At pinuntahan pa nila sa NSO. Yun ang press release sa PSA. mundo. Imbento lang si Mary Grace Piatos. Walang Mary Grace Piatos sa tumanggap ng pera. After 2 years, nahanap nila. Instant, King inang mga animalis na ito. Lahat na lang, pati yung box. Bakit daw hindi binubuksan? Buksan nyo! Nang magkasubo ka na. Bakit kayo takot buksan nyo? Kung meron, buksan nyo! Diba? Yung kaso Face takot. the consequences. Mga animal ito. Alam nila kasi na hindi talaga sila mananalo sa boto. Kulang. Kaya ang ginagawa nila, press release na lang para siraan si Vice President Sara. Ang nangyayari, maraming nag-aabang kay BP sa kanyang mga pinupuntahan. Sinasalubong pa, Dahil yung mga tao, lalo siyang minamahal. Sabik na sabik. Inaapi nyo siya. Sus, Ginoo. When will you learn na ang mga Pilipino karamihan ay Simpatya.
Doon sila Sa mga Senado. naapi, oo. Kasi alam nila, pag makabawi, todo. Sayang ang bayot. So totoo po yun. Bawat pinupuntahan ni VP Sara ng mga lugar kahit ng mga malalayo sa syudad, ay talaga naman nakikita natin yung mga reaksyon ng mga taong bayan kapag naandun na si VP Sara. Napakalayo pa nga lang. Kahit nga nasa loob pa lang ng sasakyan, talagang nagtutumalon na yung mga nais makita, makapagpa-picture man lang kay VP Sara. Kasi nga mahal na mahal po nila talaga si Vice President Sara, na kahit ano pa nga yung iba tong paninira sa kanya, still minamahal pa rin siya. At hindi talaga natuto itong mga kongresista na ito na yung culture po ng mga Pilipino ay kapag ka ang isang tao ay pinagtutulungan at inaapi, ay naandun po ang simpatya ng mga Pilipino sa inaapi, nadedehado. At nakikita rin naman kasi nila yung katotohanan sa administrasyon na ito. Hindi sila natuto. The more na sinisiraan nila, ibinababa nila si VP Sara, ay the more po na bumababa ang ratings ng administrasyon na ito. O kamakailan lang, -15 at -13 po ang Pangulo. Samantalang si VP Sara, never pong nagka-negative at tumataas pa rin. Consistent po ang kanyang ratings na pinakamataas po sa opisyal ng gobyerno. So ano po ang inyong masasabi dito? Sa parang pinipilit na dumalo sa Senate Impeachment Court, na pinipilit yata ng mga House Prosecution Panel si Abby Andres na isang court sheriff na dating sinuntok ni VP Sara noong 2011 nang siya'y mayor pa ng Davao City. Makatarungan ba na pilitin ng House Prosecution Team ang pagdalo ni Abby Andres laban kay Vice President Sara? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like nyo sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Wala na kasi silang makuhang matibay na ebidensya na pati ba naman ang tahimik at nananahimik na dating sheriff na sinuntok noon ni VP Sara noong mayor pa ito ng Davao City ay kanila ngayong pinipilit na maging testigo laban kay Vice President Sara sa Senate Impeachment Court. Sobrang halatang halata na po ang inyong pagkadesperado. Wala pong kinalaman sa confidential funds si Abby Andres na dating sheriff. Karapatan ni Abby Andres na tumanggi bilang inyong testigo. Ano ang inyong opinyon? I-comment mo na yan.